Sa video na ito, pag-usapan naman natin yung isang connection sa electric circuit. Ito yung series connection. So, tinawag siyang series connection o series circuit kasi yung flow ng current natin, isa lang yung dinadaanan niya. So, mapapansin nyo, isa lang yung path. At kung mapapansin nyo, nung nagdagdag tayo ng isang resistor, ano kaya yung magiging total voltage natin? So, yung total voltage natin, equal siya sa summation ng individual voltage drop ng dalawang resistor. Yung total current naman natin, siya ay equal sa current na dumadaan sa R1 as well as sa R2. Kaya yan ay equal, no? So, yung total resistance, equal din siya sa summation ng dalawang resistances natin galing sa resistor. So, paano naman natin kinukuha yung total power dissipated galing dito sa dalawang resistor na ito? So, yung total power, pwede nyo siyang makuha gamit yung total current tsaka yung total voltage. So, simply, power is equal to current times voltage. Pero, para makuha naman natin yung power na na-dissipate dito sa current, kung hindi given yung voltage, makukuha na agad natin gamit itong formula na ito, no? So, power is equal to current squared times resistance. So, paano natin nakuha itong formula na ito? So, na-derive lang yan dito galing sa formula ng ating voltage. So, Ohm's law. So, let's say, total power is equal to total current times total voltage. Diba ang total voltage natin, yan ay equal sa total current times yung resistance. Diba? Okay? So, kung yung resistance ng resistor number 1, yung given dyan, pwede nating i-substitute itong total current times resistor number 1 dito sa total voltage. Kaya magiging current times resistance. So, kung mapapansin nyo, same term. So, pwede nyong pagsamahin yan. Okay? Kaya ganito yung magiging formula natin para sa power na nadi-dissipate dito sa resistance number 1. Okay. So, magbigay tayo ng mga examples dito. Okay, example number 1, given the circuit below, find the total current of the circuit, total resistance, voltage drop across each resistor, power dissipated in the circuit. So, ano yung mga steps natin dyan? Pinakaunang step, pag pinag-uusapan ay series circuit, kunin nyo agad yung total resistance. So, dito, makukuha natin agad yung sagot sa letter B. Okay? So, yung sagot natin sa letter B, ang total resistance natin yan ay equal sa summation ng resistances ng bawat resistor. So, meron tayong tatlong resistor dito. So, ang resistance natin sa una yan ay 3 ohms. Pangalawa yan ay 4.4. Pangatlo yung 0.5 ohms. So, pag pinagsama-sama natin yan, magiging 7.9 ohms to, di ba? Okay? So, ito yung sagot natin sa letter B. Yung sagot natin sa letter A, ito. Para makuha natin yung total current, meron na tayong total resistance, meron tayong total voltage. Ito lang yung formula na gagamitin natin. Total current is equal to total voltage over total resistance. So, therefore, yan ay magiging 12 volts over 7.9 ohms. So, ano yung makukuha nating sagot dito? Okay, yan ay 1.52 amperes. Okay, so, paano naman yung voltage drop across dito sa bawat resistor? So, since meron na tayong given na total current, di ba? Ito yung 1.52 amps. Kung matatandaan nyo, yung total current natin, katulad lang ng current na dumadaan sa bawat resistor kapag naka-series. So, para makuha natin yung voltage drop dito sa 3 ohms resistor, so V sub 1, gagamitin natin yung total current, tapos i-multiply natin sa resistance natin dito. Okay? So, V sub 1 is equal to 1.52 amperes times 3 ohms. Okay?
So, magiging sagot yan ay 4.56 volts. So, ito yung una nating voltage drop. So, para sa V sub 2, gagamitin natin yung 1.52 amperes na total current. I-multiply natin sa 4.4. So, ano yung magiging voltage drop natin dito? Yan ay 6.69 volts. Okay? Tapos, sa voltage drop natin sa pangatlong resistor, yan ay 1.52 ampere times 0.5. So, V sub 3 is equal to 0.76 volts. Okay, paano natin ma-check kung tama ba yung mga voltage drop natin? So, pag pinagsama-sama natin sila, dapat magiging equal sila sa 12 volts. So, try natin pagsama-samahin. So, yung una yan ay 4.56, di ba? Tapos yung pangalawa ay yan 6.69. Okay, tapos yung pangatlo, yan ay 0.76. So, pag pinagsama-sama natin ito, okay, ang makukuha nating sagot ay 12.01 volts. So, kung mapapansin mo, approximate siya sa 12 volts. Kaya tama yung naging sagot natin na mga voltage drop. Okay? So, tanong natin sa panghuli, yung power dissipated sa buong circuit. So, makukuha natin agad yan gamit yung total current tsaka total voltage. Okay? So, yung total current natin, mumultiply natin sa total voltage, di ba? Ang total current natin yan ay 1.52 amperes. Okay? Tapos, yung total voltage natin yan ay 12 volts. So, kung i-calculate natin yan, yan ay 18.24 watts. So, watts ang gagamitin nating unit kapag power yung kinukuha. Pero, paano natin ma-check to? So, para ma-check natin ito, kunin natin yung power na na-dissipate dito sa resistor number 1, resistor number 2, tsaka resistor number 3. So, 3, 4.4 ohms, tsaka 0.5 ohms, diba? So, ano yung formula na gagamitin natin kapag current tsaka resistance lang? Yung total current yung given natin na 1.52 tapos yung resistances nila. So, P sub 1 is equal to total current squared times resistance. So, kunin natin yung power sa resistor number 1. 1.52 squared. Tapos yung resistor number 1 natin, yan ay 3 ohms. Okay, so check natin. Okay, yan ay 6.93 watts. Okay, so ito yung unang power na na-dissipate sa unang resistor. So yung power natin sa pangalawa, yan ay total current squared times R2. So yun ay 3.3 ohms yun, di ba? Tama ba? Ay 4.4 ohms. Okay, 4.4 ohms nga. So 1.52 amperes squared times 4.4. Okay, yan ay 10.17 watts. So, ito yung power sa pangalawang resistor. Ano naman yung pangatlo? So, yun ay 0.5 ohms, diba? So, 1.52 squared times 0.5 ohms. So, ang magiging power natin dyan, yan ay 1.16 watts. So, ito yung power na na-dissipate sa bawat resistor, no? So, para ma-check natin kung tama itong 18.24, pag pinag-add natin yung tatlo, dapat ito yung magiging sagot. So, total power is equal to 6.93 watts plus 10.17 plus 1.16. Okay, so ano yung makukuha natin dito?
6.93 plus 10.17 plus 1.16. Okay. Ang sagot natin dito ay 18.26 watts. So, ito ay 18.24. Approximate naman. Therefore, yung sagot natin na ito ay tama. So, saan lang tayo nagkakaiba? Nagkakaiba lang tayo kapag bawat makukuha nating sagot, nagra-round off agad tayo by 2 decimal places. Pero, close pa rin yung magiging final answer natin doon. Okay, example number 2. Paano kung ganito yung given na circuit natin, no? So, mapapansin nyo, meron tayong 15 volts na battery, pero hindi given yung value ng mga resistances. Ang given lang yung, nung nag-parallel tayo ng voltmeter, nag-connect tayo across dito sa resistor number 1, meron tayong na-read na 3.5 volt. Tapos yung current daw na dumaan dito sa resistor number 2, yan ay 3 ampere. Tapos yung pangatlo, nung nagkabit tayo ng voltmeter, yan ay 4.75 volts. So, paano natin makukuha yung mga hinahanap? Yung resistances sa bawat resistor, yung voltage drop across resistor number 2, yung total resistance, tsaka yung power na na-dissipate sa buong circuit. Okay, so sagutan muna natin yung letter A. So, resistance ng bawat resistor. So, mapapansin nyo, yung current natin dito sa resistor number 2, di ba equal lang yan sa current na dumaan sa resistor number 1? Kasi series connection eh. So, therefore, dahil meron tayong given na voltage, plus may current na rin, makuha natin yung resistance natin dyan. So, ang resistance equal yan sa voltage over current, di ba? So, ang voltage natin dyan, 3.5 volts over 3 ampere. So, anong magiging sagot natin dyan? Yan ay, ang resistance natin yan ay 1.17 ohms. Okay, so, yung R2, hindi pa natin makukuha kasi wala tayong voltage drop dyan. So, kunin muna natin yung R3. Okay? So, para makuha natin yung R3, ganun ulit yung gagawin natin, no? So, V sub 3 is equal to I sub 3. So, ang V sub 3 natin yan ay 4.75 volts. Tapos, ang current natin yan ay 3 amps. Kasi equal lang yan kapag series. So, 4.75 divided by 3. Yan ay 1.58 ohms. So, paano natin makukuha yung resistance dito sa resistor number 2? So, ganito. Kunin nyo na yung total resistance. Diba? Given yung total current natin, tsaka yung total voltage. Therefore, ang total resistance natin equal sa total voltage over sa total current. So, yan ay 5 ohms. Yung total resistance natin. So, para makuha natin yung R2, yung 5 ohms, ima-minus natin sa sum netong 1.17 ohms at yung 1.58 ohms. Okay, so ano yung magiging value natin ng resistor number 2? So, 5 minus 1.17 kung pinag-add natin yung nasa loob. Ang magiging resistance natin dyan, yan ay 2.25 ohms. So, ito yung answer natin sa number 1. Okay, paano naman yung voltage drop across sa R2? So, since given na yung... Okay. So, hanapin natin yung voltage drop across sa R2. Diba given na yung total current natin, tas nakuha na rin natin yung resistance natin dito sa R2. Therefore, V sub 2 is equal to I2 times R2. So, yan ay 3 ampere times yung resistance natin na 2.25 ohms. So, ang voltage drop natin across sa V sub 2, yan ay 2.25.
6.75 volts. Okay. So, paano natin ma-check kung tama itong 6.75 volts? So, mapapansin nyo sa circuit natin, di ba? Meron tayong 4.75, 3.5. So, check natin kung yan ay magiging 15 volts kapag sinama natin itong 6.75 volts na nakuha natin sa R2. So, total voltage is equal to V sub 1 plus V sub 2 plus V sub 3. Okay? So, 15 volts is equal to, so yung V sub 1 natin yan ay 3.5. Tapos 4.75 yung V sub 3. So, check natin kung ano yung makukuha nating sagot dito. 15 volts minus 3.5 volts plus yung 4.75 volts. So, V sub 2. So, 15 minus 3.5 plus 4.75. So, ang magiging sagot natin dyan, yan ay 6.75 volts pa rin. So, kung mapapansin nyo, tama yung nakuha natin dito sa letter B. So, ano yung hinahanap sa letter C? Yan ay total resistance. So, given na yung tatlo. Nakuha na natin kasi yung R2. So, yung total resistance, nakuha na natin pala kanina. Yan ay 5 ohms, di ba? Yung total resistance natin. So, ngayon, check natin. Check pa rin natin yung magiging total nitong 1.17 ohms plus 2.25 ohms plus 1.58 ohms. Okay, so ano yung magiging total resistance natin dito? 1.17 plus 2.25 plus 1.58. Yan ay 5 ohms pa rin. So, tama. Tama yung step na ginawa natin kanina. Yung power dissipated, yung letter D. So, given yung total current natin na 3 amps. Okay. Tapos yung total voltage natin na 15 volts. So, ang magiging power natin dyan, yan ay 45 watts. So, ito yung final answer natin sa power dissipated sa circuit. Pero kung gusto natin i-check yan, ganito pa rin. So, pag samasamahin natin yung power na nakuha sa resistor number 1, di ba meron tayong total current na 3 amps. Tapos, ang resistance natin sa number 1, yan ay 1.17 ohms. So, 3 squared, yan ay 9 times 1.17. Nagkamali ako sa 10.53 watts. Ito yung power na na-dissipate sa resistor number 1. Sa resistor number 2, 3 squared times 2.25 ohms. So, 9 times 2.25. Yan ay 20.25 watts. Tapos sa resistor number 3, yan ay 9 times. So, resistance natin yan ay 1.58 ohms. So, 9 times 1.58, 14.22. So, pag pinagsama-sama daw natin itong power na dissipate sa bawat resistor, dapat ang magiging sagot natin 45 watts. So, 10.53 plus 20.25 plus 14.22. So, ang total power natin, 10.53 plus 20.25 plus 14.22. 45 watts pa rin, eksakto. Yung nakuha natin. So, ito yung mga steps na kailangan para makuha natin yung parameters na hinahanap sa series circuit.